Yung boyfriend, nagagalit kasi ang iksi ng short, yung nakikialam sa suot. Ay di, kung nagagalit yung jowa mo, pero masaya ka, feeling mo, na-empower ka sa suot mo, sexy ka. Anong pakialam ng iba? Sa unang panahon naman, dahon lang yung mga suot. Paano yung suot niya? Halimbawa, tansan lang yung suot. Na na-empower siya doon. Na-empower. Ako nga, hindi ko matanggap yun yung sarili ko minsan. Bastos daw, pero hindi naman ako bastos. Hindi nila naiintindihan. Naging ganito lang ako kasi paulit-ulit talaga akong ginagamit. Iniiwan, tinatapong parang basura. Nakakalungkot yun. So kaya naging ganito ako. Yun. Wow, ano ka pala? Biktima ako ng sitwasyon. Kawawa ka naman pala, Tio Bray. Kawawa. Pahag nga. So, ni Jess, yung mga tito, only legend knows yung mga property consultant, mas biglang magbebenta ng lupa, tas kunyari, bibili ka. Yung mga nanonood nun. What's up mga Sky, and welcome to Tio Bray Podcast. At ito na namang isa sa mga masasaya nating episode ngayong araw dahil meron tayong guest na napakaganda, di ba? Atabs na atabs. Yung guest natin, atabs na atabs. Napakadaming gusto niyang i-share about sa mga kalalakihan at sa buhay ngayong araw na to. Siyempre, ipapakilala ko na siya, walang iba kundi si Cheska Luzan. Hi, you guys. Yun, Cheska. Okay. Ngayon, kamusta ka naman ngayon? Happy ka ba? Oh, very happy. This is my first time actually na makakita ng studio. Ganito pala yung setup, saya. Oo, masaya. Ayun, comfy. Ayan. O, Cheska, anong ginagawa mo sa buhay mo ngayon? Share mo naman sa kanila. Buhay. Napaka-broad naman ng topic na yun. But basically, ano ba yan? What do you do for fun? And then what's your work? What's your Spirituality and then online business. Okay. Ayan. Anong online business yan? Sa network marketing siya. Pampatigas ba yung ang tinitinda nyo na network marketing o ano? Hindi. Totoong sagot ba? Totoo. Insurance. Yeah, insurance siya, tsaka product. May gusto ko ipa-insure. Malaki kasi. Para habang tumitigas pa, ipapa-insure ko na sa'yo. Diba? Para laging ganun. Para laging ganun. Si Cheska ba single o taken? Single. Ready to mingle? Kung meron, hindi okay lang, ganun. Pero hindi naman ako actively looking, hindi ko focus. Hindi ka actively looking. Gaano ka nakatagal na single, Cheska? Gaano katagal na single? Mga ilang months pa lang naman. Ilang months pa lang. Ilang taon na pala si Cheska? Ako, 23. 23. Okay. Ang sabi ko hindi yung body count, yung edad mo. Ilang taon na? Ay, joke lang. 23, oo. 23. Okay. Sa 23 years mong nabubuhay, diba? Ano yung mga lessons na natutunan mo? Gusto ko yung unang-una pa lang, alalim na agad ng mga tanong Lessons ko in life. Masasabi ko more on self-discovery. Self-discovery. Ano yung na-discover mo sa sarili mo? Bakit parang iba yung... Pag-tibay. Ano yung mga na-discover mo sa sarili mo? Self-love, yung mga ganyan. Parang alam mo yung hindi ko alam kung maayos ba na sagot bibigay ko. Ayos na sagot. So, paano mo minamahal yung sarili mo? Halimbawa, sa self mo, how do you love yourself? Siyempre, natutunan ko, treat mo yung the best for yourself. Kasi ma-attract mo yung best experiences from people. Ganyan. Kasi how you treat yourself, yun lang din yung ma-attract mo. Okay. So, pag may sinabi ka na, gagawin ko, let's say, bukas, mag-go to the gym, something, or magluluto ako ng healthy meal, gawin mo. Hindi yung pag tinamad ka, ayaw mo nang gawin. So, being true to your word and saying yung mga, doing the things na sinabi mong gagawin mo. Yun, mga ganong parang concepts. Gano'n ka kadalas mag-self-love sa isang linggo? Self-love, Diba, self-love dapat araw-araw yan. Lagi. Araw-araw daw. Okay, tapos? Visit. Ayun. Araw-araw. Okay. So sa tingin mo ngayon, madami bang, ang mga tao ba ngayon, alam nilang mahalin yung sarili nila?
Dito sa Pilipinas, alam naman natin na napakalaking problema ng traffic. So majority ng oras, nasa kotse tayo. So para sa akin, napaka-importante na yung stereo mo at tunog ng kotse, maganda. So dahil dyan, pumunta kayo dito sa Audionel. Siyempre doon tayo pupunta sa 3-time EMA champion na madaming naipanalo, napakaganda ng tunog, napakaganda ng serbisyo. Punta na kayo dito sa Audionel. Ililink ko yung Facebook page nila at siyempre doon na kayo mag-message. Sabihin nyo lang, Tio Bray, hanapin nyo si Kuya Arnel, bibigyan kayo na napakagandang discount yan. Tawagan nyo lang 0929-288-3464. Well, tingin ko naman sa lahat ng bagay, there's two sides. So, hindi mo naman pwede masabi na alam ba ng tao kung talagang minahal? Kasi merong may alam, merong hindi. Pero karaniwan, ano yung napapansin mo? Masasabi ko, mas na-awaken na sila into it. 'Di ba? Kasi parang feeling ko, tawag dito, common naman na yun, yung hindi mahal yung sarili nila. Kaya nga tayo nasa earth para matutunan yun. Paano mahalin yung self, 'di ba? So majority, siguro hindi pa perfect the art. So ano yung mga nagpapawala sa iyo sa earth? Halimbawa, Pawala kung yung nawawala ka, ay shit, nawala ako sa earth. Mga ganyan. Ano yung joke lang. Okay. So bakit mo nasabi yun? Ano yung napapansin mong behavior na nangyayari sa SOCMED ngayon or sa between lalaki and babae? What do you mean? Like more narrow? Ano yung mga behavior? Sige, let's start with the bad behaviors. Bad behaviors. O yung mga parang hindi maganda na masasabi mong hindi nila mahal yung sarili nila. Siguro masasabi ko yung yung kunwari yung mga example lang, yung mga nasa toxic relationships. Tapos parang nagsistay sila for the sake na matagal na kasi, sayang yung pinagsamahan. Pero hindi nila alam, mas nasasayang yung the fact na tumatagal sila doon, nasasayang yung sarili nila kasi nawawala sila in the relationship na toxic. So ngayon, mas nakakapanghinayang yung hindi mo na makilala yung sarili mo right after the relationship pag naiwanan ka na niyan. Diba? Kasi pag ginawa mong mundo, pag iniwanan ka niyan or hindi na nag-work, kasi the universe will make like situations or like catalyst para talagang tanggalin yung mga bagay na hindi na magsaserve sa'yo. So pag nangyari yun, tas mundo mo siya, di ano ka na. Di ba? Gumuho na yung mundo mo. So parang, ayun. So siguro masasabi ko, yung mga ibang babae nagiging attached dun sa parang idea ng yung romance, yung magandang parang fairy tale. Feeling ko conditioning din eh. So ayun, yung validation for love. Kasi once na tutunan nyo yung self-love, na-invoke mo yung pagmamahal sa sarili mo on your own, parang hindi mo na rin siya gugustuhin hanapin sa external. Kumbaga, kung may dumating, tapos na-provide yung standards mo, edi good, thank you, di sige. Pero kung if it's something then lesser than, di parang wag na lang. Kasi kaya mo na on your own. Parang, So medyo parang ang dami ko na nasabi doon. Tama. Pero ibig sabihin, paano niya, halimbawa, self-love, sabi mo, paano ba magbigay ng self-love halimbawa bilang isang tao, regardless of sex or male or female, paano mo ibibigay yung self-love sa sarili mo? Siguro masasabi ko parang, hindi ko alam kung quote to whatever, parang nag-download lang sa akin, parang authenticity is the highest form of self-love. True. Kasi as long as authentic ka, wala kang pakialam kung sino ma-o-offend. I mean, syempre, huwag ka lang ding baruba. Huwag ka lang ding kupal, di ba? Kung as long as mabait ka pa naman, yung parang maayos ka naman, wala ka naman sinasaktan, wala kang sinasadyang tapakan, Di ba? As long as authentic ka, that's the highest form of self-love. Kasi ibig sabihin nun, tanggap na tanggap mo kung sino ka. And regardless kung magustuhan nila yun or hindi. Parang ganun. Ako nga, hindi ko matanggap rin yung sarili ko minsan na bastos daw, pero hindi naman ako bastos. Hindi nila naiintindihan. Naging ganito lang ako kasi paulit-ulit talaga akong ginagamit, iniiwan, tinatapong parang basura. Nakakalungkot yun. So kaya naging ganito ako. Yun. Wow. Ano ka pala? Biktima ako ng sitwasyon. Kawawa ka naman pala, Tio Bray. Kawawa ako. Nga. Di ba?
Parang ano, no, yung suot ni Cheska, parang ano, alam mo yung mga tito, only legend knows ha, yung mga property consultant, alam mo yun, di ba, yung mga ganyan, tapos biglang magbebenta ng lupa, tapos kunyari, bibili ka, yung mga nanonood nun, di ba? Hindi alam ni Cheska yun, pero alam nyo na. So, okay, ang babae, paano mo mamahalin yung sarili mo? Sige, expound mo pa. Paano mo mamahalin yung sarili mo? Ako? For myself or like advice ko? Advice mo. Ano ba yung parang How can they start? Loving theirs. Bukod dun sa sa sinabi ko kanina na maging authentic sila. Kasi parang dun din nagsistem kasi pwede mong i-expound yon all from authenticity. Kasi una sa lahat, 'di ba? Pag may gusto kang mangyari, pag may gusto kang gawin, and yun yung sinunod mo, you are being authentic sa gustong gawin ng soul mo at the moment. Regardless if parang sa mata ng iba, pangit ba yun? Sa mata ng iba, ay wag mo yung gawin kasi hindi yan yung dapat mong gawing kilos. Pero kung dun ka masaya, and you feel empowered by it, then by all means, yun yung authentic truth mo, edi express mo yun. Kahit ano pa yung maging reaction nila. So, dun mamamahal nung babae yung sarili nila. Parang example. Can you give example in para mas maano nila? Kunwari, let's say, in a relationship, babae, yung boyfriend nagagalit kasi ang iksi ng short, yung mga ganyan, yung nakikialam sa suot, ay di, kung nagagalit yung jowa mo, pero masaya ka, feeling mo, ano mo yun, na-empower ka sa suot mo, sexy ka. Paano yung suot niya? Halimbawa, tansan lang yung suot. Na-empower siya dun. Na-empower. Ano? Tapos nakakabit string lang. Nakakabit string lang. Eh di kung masaya siya dun. Eh di anong pakialam ng iba? Sa unang panahon naman, dahon lang yung mga suot. Oo. Kung masaya siya dun, eh di sige. Pero sa realistic way, yung iba kasi ang OA din ng mga ibang lalaki. Ano ba yung OA ng lalaki? Parang, ayaw nilang nagmumukhang sexy yung jowa nila. Really? Oo, yung iba, hindi naman generalized, 'di ba? Kasi parang ayaw nilang may ibang tumitingin sa girl nila. Ay. Nasasuratan. Sa akin, ito naman masasabi ko dyan. Kung ayaw mong walang tumitingin sa jowa mo, magjowa ka ng mukhang daga. Yun ang maano ko doon. Kasi yung maganda, may titingin at may titingin dyan eh. Madaming titingin dyan, madaming may gusto dyan. Madaming abangers dyan, yung mga di ba? So, importante, ikaw, lalaki, sa akin, for me, pag lalaki ka, kailangan importante, secure ka sa sarili mo. Yan. Secure ka na, okay, yung girlfriend ko or yung partner ko, kung manlalaki man siya, or iwan niya ako for another guy, then that's fine. Oo. Hindi siya para sa akin. Oo. Hindi pala siya, mahina siya. Hindi siya yung para sa akin. Actually, parang thank you nga eh. Pinakita mo na agad. At least hindi naman sayang yung oras ko. Oo. Yung comfortable siya sa ganun. So, pag halimbawa, ikaw, lalaki ka, ayaw mong kinukulong mo yung babae sa bahay. For example, madaming ganyan. Kinukulong lang sa bahay. Weird. Kasi ayaw matitingnan ng Para sa akin kasi, paano mo malalaman ng isang bagay na sa'yo kung kinulong mo? Like for example, sa ibon. Exactly. Sa ibon. Kasi yung ibon kinulong mo, sa'yo yan. Kasi kinulong mo. Sa'yo yung ibon. Yung ibon, pinakawalan mo, bumalik sa'yo, putang ina, laki ng titi mo. Yun lang ang sasabi ko. Diba? Ang sarap nun. Diba? Yun doon mo malalaman yung totoo. Yung totoong... Tsaka it goes back to the universal truth of whatever you like, surrender, let go. Doon mo malalaman and doon papasok ano talaga yung para sa'yo. Tsaka yung, diba? Naniniwala ako na yung para sa'yo, hindi makukuha ng iba. Oo. And then yung para sa kanila naman, hindi mo rin naman makukuha. Exactly. Walang makakakuha nun. And then when you trust, doon babagsak. Putang ina, teka lang, masyado seryoso na tayo. Coexist podcast na to. Hindi na to Hindi na to Tio Bray. Putang ina. Diba? Nagiging seryoso na. Inaantok yung mga nanonood ng camera. Kailangan gisingin. Gisingin ang mga tanong na Okay, so nakikita mo ngayon na ano yung problema sa relationships ngayon na nakikita mo? Wait lang, ang hirap nun. Kasi una sa lahat, hindi naman ako chismosa sa may relationship para malaman ko na, ay, ito yung problema nila. Parang ako kasi focus sa generation ngayon, sa mga nakikita mo, ano yung mga problema? Ano bang problema nila?
Yung iba kasi parang alam mo yung may may relationship, masabi lang na may boyfriend ako ngayon, masabi na may girlfriend ako. Kahit parang you don't need it. You don't need it at the moment, pero yet you seek for it. Kasi parang for some reason, pag may partner ka, parang in. Parang may boyfriend ako. Parang ganun. May girlfriend ako, pero parang ikaw din naman mismo, sabi mo, ayaw mo ng relationship kasi focus ka sa career. So bakit ka kukuha? Parang ganun. Actually ako, andun naman yung focus ka sa career. Oo. Focus ka sa Pero minsan kasi aminin na natin sa totoo, hangga't hindi pa tayo nakakakita nung right person para sa'yo, magpo-focus ka sa career mo. Totoo, no? Lalo na kung parang itong tao na to, parang natutunan niya na yung self-love journey niya. Oo. Kasi pag dumating, wala ka rin magagawa eh. Oo. Tsaka kaya hindi ako naniniwala dun sa Sa akin anong take mo dito? Yung mga nanliligaw lalaki ka, nanliligaw ka sa babae. Sabihin ng babae sa'yo, hindi pa ako ready eh. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka lang type. Yun. Di ba? Di ba? Hindi ka type. Oo. Kasi ako sa akin, pagka gustong-gusto ka niyang babae, putang ina. Ready yan. Kahit career ka muna, parang medyo kaya na nating i-balance. Oo, ready yan. Parang I can make time. Ready yan. Mismo. We always make time for things that matter. So yung busy, hindi rin nag-work sa akin yun. Oo. Depende lang talaga, ano ba priority mo? Oo, pero ako naman, binibigay ko yung time at energy ko dun sa mga deserve yun. Yeah. Deserve yun. Yung naka-align dun, yung aside from that, kung yung makakatulong sa akin. Pero kung hindi makakatulong sa akin, tinotoxic lang ako or whatever, it's something that's destroying my peace, then I move my attention away from it. Oo. Which is, dapat lang na yan ang matutunan ng lahat. Oo, kasi act of yan eh. Ayan, authenticity and self-love. Diba? Pag mahal mo na nga yung sarili mo, hindi mo nahahayaang masira yan ng kahit na sino or ano. Oo. You will always protect it. Oo, kasi yun na yung standard eh. Parang binigyan mo yung sarili mo ng standard. So nakikita mo na agad everything that's less than. Oo. Si Cheska ba saan na-attract na lalaki? Ako? Like physical-wise. Like, let's start with the physical. Sige. Type ko yung mga, wala kasi akong specific na, matangos ilong, maputi, maitim, moreno, walang ganun. Parang sa vibe ako. So, type ko yung medyo mukhang bad boy. Pero, hindi bad boy yung ugali. Ganun siya. Mukhang bad boy, pero healed masculine, na matangkad. Yun. Yun lang yung mostly, Buti na lang, mukha akong good boy. Tapos hindi pwede, no? Kasi good boy. Ano pa? Ay, gusto ko yung syempre yung provider. May provider mentality. Kasi ayan pala, mabuti na banggit yan. Kasi yun yung nagiging issue sa mga parang kalalakihan ngayon. Parang, alam mo yon yung, babe, ba't di mo ako binigyan ng flowers? Bakit binigyan mo ba ako ng flowers? Kailangan ba bigyan ng flowers ang lalaki? Hindi ko baga parang sila dapat yung nag-spoil, nagpa-provide, pero gusto na din nilang parang tinatrato na rin silang princess. May ganun ba lalaki? Seryoso? Oo. May mga ganun. Exactly, may mga ganun na. Parang hindi na lalaki. Yung lalaki nangihingi ng flowers? Kumbaga parang yun, Gen Z's joke yun. Okay. Di ko na gets. Gen X ako. Intindihin mo, pero may mga topa naman akong Gen Z. Ang funny nga. Hindi, parang kumbaga, ito yung parang translation yan. Ito yung mga type na, what do you bring to the table ba? Ganyan. Diba, parang as a someone na lalaki na healed, kaya ka nagsisik for a partner, may mga reasons yun, diba? Ngayon, ang obligasyon mo sa lalaki to provide and to protect. Tapos ngayon, pag yung partner mo nagsisik ng ganun, parang sasabihin mo, teka, puro ka na lang hingi, puro ka na lang ganito, ano bang naaambag mo? Diba? Yun naman yung parang... Pero totoo rin naman yun. Dapat may naaambag yung babae. Oo naman. Pag naaambag sa akin naaambag sa'yo ng babae, pepe lang, tsaka kulang yun. Hindi yun dapat ganun. O sa iba, enough na yun. Depende dun sa kung healed na ba yung babae. Kasi kung ganun lang, tapos healed siya, ikaw ang magbe-benefit doon. Hindi,
you know what I mean? Oh, yeah. Kung ang ambag lang ng babae is, Oo. ang ganda, Oo. sex, normal na yun eh. Normal na yun eh. Ang importante yung napoprotektahan yung peace mo, importante yung inuuwi mong pera napapalago, Oo. hindi nababawasan ng ano. Kasi ang dami dyan, nabubudol sa Shopee, TikTok shop, di ba? Lazada. Mas gusto ko yung babaeng nambubudol sa Shopee. Ibig ko sabihin, seller. Oo, siya ang gumagawa ng ano. Oo, ayoko yung pera. consumer. Oo. Gusto ko yung mentality niya, producer mentality. So basically, ang type ni Tio Bray, yung mga babae na nakakapag-multiply ng resources na binibigay mo din. Yun. Mismo. Oh, yun. Nananawagan pa para kay... Tapos magaling sumupa. Yun. Yun ang gusto ko. Diba? Sarap dun eh. Diba? Sinabi ko nga doon sa chest kang isang umupo dyan. Ganun din yun. Diba? Uwi kang bahay. Diba? Pagod ka, may problema ka. Diba? O, bigla ka na lang blow-blowjobin nung ano mo. Nung partner mo. Diba? Tanggal problema mo. O, diba? Okay. Oo, no? Diba? Parang ganun. So ikaw, anong may impart mo na, like for example, sa mga lalaki, ano yung nakikita mong kulang ngayon? Kulang sa mga lalaki ngayon? Ano ba? Siguro yung grit. Grit? Okay, yes. Expound. Parang in a way na I've met guys na have big dreams. Pero parang asan yung action part? Parang ganun. Kasi parang, di ba, yung sa generation nyo, parang wala kayong choice na ganyan, no? Yung parang pag meron kayong pangarap, kailangan yung gawin yun. Otherwise, parang nung panahon nyo, pag hindi nyo yun ginawa, parang ano na kayo, failure na kayo sa pamilya. Ewan ko, baka panahon nila, ako kasi yung panahon ko, medyo nakakawili pa ako sa panahon nila. Panahon nila yun. Kumbaga kulang sa action, siguro yung ibang guys ngayon. Kaya parang nagmamanifest naman sa babae na yung babae nagiging hyper-independent. Totoo. Kasi parang kulang sa mga lalaking sila yung nagtitake a hold of their own lives. So yung mga babae na gustong ma-providean, di ba, sila na lang gumagawa for themselves. Ayun. So yun. So grit andun ka sa, grit. Yung provider mindset, anong nakikita mo nung problema ng mga lalaki? Can you elaborate? Madami bang sa mga lalaki ba ngayon, madami bang provider mindset or madaming lalaking weak ngayon? Ano yung nakikita mo? Hirap naman sagutin yan kasi parang it all depends sa perception ng reality mo. Parang kumbaga ikaw, kung naniniwala, ito pa pala, singit ko lang sa girls, kung kunwari, lagi silang naloko, tapos ang tingin nila sa buhay, lahat ng lalaki manloloko, then perception of reality mo, papakita sa'yo, lahat ng mga manlolokong lalaki. So parang for me, hindi ko naman masabi na kasi hindi ko naman na-experience, yung mga guys na para to categorize and count, ano yung mas lamang kung provider ba sila o hindi. So, parang pwede mo bang i-shift yung question? Kasi yan tawag dito, subjective. Kasi sabihin ko sa akin, hindi ko talaga alam kasi hindi naman Pero sa nakikita mo, sa mga nade-date ng mga kaibigan mo or sa mga nade-date ng mga kakilala. Sa mga nakikilala, mga nanliligaw sa'yo, sa nakikita mo ba, mas madami, yung weak o yung strong? Parang weak pa din kasi otherwise, hindi ako dapat single ngayon. Okay. Parang ganun. Okay. So, what makes a man strong? Siyempre, yung mga traditional qualities niya ng lalaki, problem solver. Yung, tawag dito, marunong gumawa ng pera. Alam mo yung kahit tanggalin lahat sa tao na to. Paano, kunwari, bilyonaryo, tinanggal lahat ng yaman, kaya mo bang ibalik yon? Parang kung meron siyang qualities of making money, like yung pagiging disiplinado, yung tactics in life, then kaya niya ulit yung mabalik. Parang ganon. Actually, sa akin pag napunta ka sa bilyonaryo na phase, na from self-made bilyonaryo example, kahit tanggalin yung yaman mo, bukas mayaman ka ulit. Kaya exactly. Oo. Kaya yun pero yung pinamana sa'yo yung billion, yun yung mahirap. True. Yun yung question. Oo. Diba? Pero sa akin, I think,
for you to be able to reach the billionaire status, yung skill set, yung utak niyan, grabe yung... Totoo. Grabe na yung hinil mo. Development. Yung Yeah. character development mo, investing in yourself, mga ano na siya. Okay. So, anong ma-advise mo sa mga lalaki ngayon? Para maka-attract sila ng finer things in life and aside from attracting a good partner, attracting. Kasi ang daming lalaki ngayon nagsasabi, ang mga babae ngayon, puro ano na lang, mga babae, puro para sa lahat. Puro para sa ano, puro thirst trap, mga ganyan. Kasi ayusin rin nila sarili nila. Kasi baka usually 9 times out of 10, yung mga lalaking nagsasabi ng ganyan, yan lang din yung mga, alam mo yun, parang nakatambay lang din, scroll lang din ng scroll, wala namang... Cobra, para may energy pantambay. Diba? Oo, yung mga parang, I mean, walang judge to sa mga taong gumagawa ng ganon. Pero if you are like walang seeking... judge doon, pero ginajudge sila. Okay. Yeah. Hindi, sinasabi mo lang din yung nangyayari talaga. 'Di ba? So, kung na-offend, mabuti. Kasi it means, wake up call yan, nabaguhin mo. Kung na-offend ka. Kasi kung gusto mo yung parang, ay ano ba yan, puro babaeng mga ano sabi mo? Puro babae mga nagta-thirst trap. O nagta-thirst trap. Puro, mga kung mag-judge sa babae, parang ito, mga para sa lahat yan, mga ganyan, mga ano, mga, 'di ba? Ang daming ganun yung parang weak-ass na lalaki. Yung, ako, I would call it lalaking walang self-control. Hindi pa na-master yung self-control. Oo, yung kasi, parang nakakita lang ng puwet, nauulol na. Ito, perfect example. Naglalaway na. May nag-comment sa akin, Dear Bri, turuan mo naman ako paano ba makasibak ng babae ng mabilis. Parang sa akin, hindi ko rin alam paano ko sasagutin Kasi ako, oo, may proseso yun. May mga gagawin kang tactics, may mga ano. Pero sa akin, manipulation yun Tsaka bakit yun yung focus niya? Exactly. Bakit hindi siya magpayaman or something? Exactly. Hindi pa mas maganda yun? Exactly. Like pag nakasibak ka na ba ng babae, like masasabi mo ba, finally, nakasibak na ako ng babae, pwede na ako mamatay. Parang like, ano yung legacy mo dun? Exactly. So ako parang, nakikita ko, ang daming lalaki ngayon, hinahabol babae, hinahabol sibak. Ganyan. Hindi nila nakikita na ang babae, hindi natin dapat hinahabol ng lalaki. Ang hinahabol ng lalaki, yung pangarap niya. Yeah. Oo. Tama. Ang hinahabol ng lalaki, paano niya matitake yung sarili niya to the next level. Oo. Pag ganun ka, I think, putang napipili ka na lang Exactly. Yeah. Kung sino dyan Kasi tumaas na yung self-worth mo So yun nga, yung parang bumabalik siya sa kung ano ka, yun lang din yung maa-attract mo. So kung sinasabi mo, yung mga babaeng nakikita mo, puro thirst trap, di parang tignan mo rin yung sarili mo. Bakit kaya puro ganyan yung nakikita mo? Baka mamaya kasi... Ang daming ganun. Puro yun yung nasa feed mo kasi manyakis ka nga. Baka kasi tuwang-tuwa ka din, heart mo din. Syempre yan yung ilalabas sa feed mo rin. Diba? Pero ako, to be honest, ngayon walang pag-ano. Puro lumalabas sa akin, business, spiritual. TikTok to Instagram ko, siyempre, talaga may mga lumalabas kahit tingnan mo ngayon, magbukasan tayo. Wala, yan doon. Meron talaga. Pero yung TikTok ko po, matalino kasi yung TikTok sa algorithm. Ang Instagram medyo, ano pa although, madami kasi, siyempre, yung pamumuhay ko dati, yung mga pinapollow naman nung dati kong ano So parang, andun pa rin. So doon mo nga daw makikilala yung lalaki. Tingnan mo yung TikTok feed. Wow. Kung anong klase siya. Oo, kasi ang TikTok kung ano yung... Parang universe yan Yung algorithm ng universe parehas ng TikTok Kung anong ina-heart mo, yun anong kinokomentan mo, yun bibigay niya sa'yo. Exactly. Which is ganun din sa life. Kaya, wag na sila magtaka. Okay. So ano yung mga kailangan nilang, i-heal sa sarili nila para mas tingin mo, ano yung kulang na kailangan i-heal ng mga lalaki? Feeling ko kasi, yung ibang mga ganyan, parang they seek control sa ganun, di ba? Parang yung iba, conquest, di ba? Gusto makasibak. Bakit? So siguro parang they feel a sense of like power pag nakasibak sila. Kasi yun nga, parang siguro they just need help na ma-redirect yung focus ng goals nila. Kasi parang, feeling ko may kinalaman yan sa upbringing and programming. Kasi wala namang nakapag-program siguro sa mga magulang yan na atupagin yung goals. Kaya anong mga naaatupag? Yung mga, paano makasibak? Yung mga ganun. So parang, advice ko sa kanila is, ayusin muna nila buhay nila. Huwag nilang intindihin yung madali yung FF
No? Oo. Madali yun. Pag maayos yung buhay mo, madami yan. Diba? Pipili ka na lang. Pipili ka kung anong klase yung ganun to ba? Ganyan. Ano, iba-ibang buka yan. Diba? Pipili ka. So, yun. Kung ano healed ba o yung may amoy. Parang pipili ka eh. May, ganun yun eh. Kung gusto mo yung walang amoy, kailangan mayaman ka. Dapat malinis ka din. Oo, hindi. Malinis ka din. Mayaman ka. Oo. Diba? Oo. Wala ka pang ganito, doon ka muna sa may amoy. Diba? Doon ka muna sa mga may amoy na tahong. Diba? Yun. So, sa babae naman, anong ma-advise mo sa mga babae? Babae. Be more in tune with their emotions. Ayan. Like? Kasi, ayun nga, di ba? Kasi ngayong mga babae ngayon, more on, nagiging masculine na. So, kailangan nilang ibalik nila sa pagiging feminine. Paano ba yung feminine? Kasi yung iba, tingin nila, oh no, so wag na ako magtrabaho, yung empire ko, pabayaan ko na ganun ba ang feminine? Hindi. Kasi parang, it's just a shift of how you like deal things. Like, kung wari, masculine, go, 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 get, create, action. Babae, receptive. So, pwede siyang mag-manifest kung wari CEO, di ba, parang go-getter. Pwedeng ang feminine version ng CEO is mas, fluid siya. Parang mas nakikinig siya sa intuition niya, ano yung mga next steps gawin. Kasi pagka masculine, nagbe-base ka lagi sa statistics eh. So, nami-miss out mo na yung sinasabi ng universe and internal guidance mo na dapat mong gawin at that moment. Oo. Kasi matutunan mo lang yung pakinggan, laking impact nun. Oo. So, yun for me. So, ano yung biggest na kailangang ayusin ng mga babae? Na nakikita mong kailangang, na pag naayos nila yun, malaki yung impact from relationships, from financial. They should get to know themselves more. Yung usually kasi sa mga babae, or sa tao in general, nagsisimula sa hindi nila rin kasi kilala kung sino sila. So siguro unahin muna nila sa kilalanin nila yung sarili nila. Ano ba yung gusto nila in life? Ano ba yung relationship na gusto nila? Like, paano sila itrato? Yung iba kasi basta pogi na lang, okay na yan. Diba? Parang pag mayaman, okay na yan. Mabait naman, okay na yan. Parang, ano yung gusto mo? Diba? Gusto mo ba yung, let's say, adventurous? Gusto mo ba yung parang sa bahay lang? Gusto mo ba yung adventurous? Gusto mo? Parang nakikita ko, gusto mo yun. Nag-a-adventure. Tingnan tuloy mo. Ayun, ganun. So, alamin nila yung sarili nila. Kasi, dun magli-leave ng clues sa ano yung next nilang dapat tahakin naman sa journey nila. Minsan kasi parang gusto natin marinig lagi yung ano ba yung 5 steps to become a ganito? First step nga lang, hindi mo pa magawa-gawa. Ba't mo pang gusto malaman lahat? So, doon ka muna. Unahin mo muna yung first step. And then, pag nagawa mo na, tsaka ka magtanong. What's the first step? Kilalanin nila yung sarili nila. Okay. Yeah. Hi, I'm Brian. Kilalanin yung sarili. Kilala mo na. Pero paano nila makikilala yung sarili nila? Ano ba? Paano? I-please nila yung sarili nila. Gusto ko yun. I-please na yung sarili. Pini-please mo ba yung sarili mo? Madalas? Oo naman. Siyempre, importante yan eh. Para... Kaya ako kilala yung sarili ko. Okay, kasi pini-please mo. Madalas. Paano ka mag-please ng sarili mo? Ano ba? Pataas ba? O pabilog? Ayun. So, yun. Okay. So, ngayon, final ano mo? Ano ang sa tingin mong dapat, okay, sagot mo na pala yun. Dapat i-improve ng mga lalaki ngayon. Okay. Masasabi mo ba na ngayon, yung mga lalaki, mga malalakas? In what sense? I mean, malakas ba sila? Ano ba sila? Like, for example, financially, mga tunay na lalaki ba yung nakikita mo madalas ngayon? Sa Pilipinas? O Pilipinas, yeah. Siyempre hindi pa. Ang dami pang work kailangan ayusin. Hindi talaga. Ano yung nagpapahina sa mga guys ngayon? Papahina sa kanila. Feeling ko yung
yung iba, walang disiplina sa sarili, they get themselves controlled by their emotions. So pag may discipline kasi yung lalaki, and may mga naramdaman na mga ganito, ganyan, alam mo yun, na makakapag-decide pa rin sila na straight. Mari, may kailangan gawin, o diba? Yun yung kailangan niyang gawin, o gawin mo kasi discipline ka, hindi yung kumari, may na-feel ka, uy, may nag-ano. Tapos may iba kang emotion na feel, ay parang bukas na lang. Discipline. Kasi kailangan talaga ang lalaki strong talaga. Kasi yan yung magli-lead sa babae, ganyan. Ganun. So ito ngayon, ang mga question ko ng mga kasunod, mga hinihintay ng mga nanonood natin. Okay. Kay Cheska, saan ba na-turn on si Cheska? Turn on? Turn on. Gentleman. Gentleman, okay. Gentleman. Okay. Ano yung gentleman for you? For example? Yung una sa lahat, yung inaalagaan ka, ganyan, yung they look after your safety even sa mga maliliit na bagay, like yung gentleman nga. Ganon. And consistent sila dun. Hindi yung sa una lang na ganon. You know? Yung iba kasi dali-dali lang na magpakita na gentleman ki. Pero hanggang kailan yan? 3 months. Pag nakuha na yun sa'yo, hindi ka na pinapansin. Doon pa nga. Mainit. Mainit. Oo, parang ganon. Isod-sod, mainit. Diba? Ano pa? Ano ba? Yung turn on sa akin? Ba? Ay, syempre matalino. Ayaw natin ng tanga. Oh my God. Oo. Kasi masakit sa ulo yung tanga. Okay. Tama nga naman. Kasi alam mo yun, pag matalino yung lalaki, sa babae, na lang, banayad na lang yung buhay. Kasi alam niya na yung consequences ng action niya. You know? Di mo na-explain lahat, di mo natuturuan. Malaki ka na. Alam mo na yan. Ganun. So nakailang boyfriend na si Cheska? Totoo ba? Oo. Yun to. Isa pa lang. Oo nga. Ilang taon? Ilang taon? Ilang taon kayo nung isa? Oo. 2 years. 2 years. Oo. So ilang taon si Cheska nung first time niya? Na boyfriend. Bahala kung paano mo sasagutin to. Boyfriend, siya? Ilang taon ba ako nun? 21 yung 21. Okay. Boyfriend. Boyfriend. Oo. Boyfriend. Pero yung ilang taon? Ayaw sagutin. Okay. Pass. Okay. So, ang mo naman, next na intimately. Ano yung nagpapa-turn on sa'yo? Intimately? Intimately. Halimbawa, kinikis sa leeg. Saan? Ano ba? Ayoko na binubulgar in public. Ikaw naman. Patay. Pero parang nababasa ko, may kang galit na tinatago eh. Ganun yung may fury. Kaya tinan mo, nakaganyan ka lang. Property lang, pero may matinding sorpresa sa loob yan. Parang ganun. Siyempre secret lang. Secret. Balot na balot yan, pero may matinding sorpresa sa loob yan. Mabuting puso. Hindi nyo pa nakikita, mabuti, may tambok din. Kaya ganun. Siyempre pinaghihirapan natin yun eh. O sige, ito na, final question ko na. Ito pala, bago ko mag-final question, ano mas una sa'yo? Sex o relationship? Relationship. Muna? Bakit? Siyempre, alam ko yung energy ko, ayokong kani-kanino lang yun. Okay, so yun muna. Relationship muna. Yeah. And masasabi kong dapat ganun sa lahat. Although, hindi mo naman pa i-generalize kasi yung iba natututunan nila yung sarili nila through Ako hindi pero ako agree. mostly. Hindi ako agree. Parang iba yung nasagap kong cheese. Hindi ako. Una ako sex muna bago relationship. Okay. Kasi, sa akin, okay. Ayun nga, oo. Sobrang importante sa akin yun. Oo. Scorpio ka kasi. Exactly. Paano mo ang sa akin na relationship, para akong bibili ng kotse niyan. That's for another 15, 30 years or whatever. Sorry, alam ko namang hindi kotse, pero analogy lang to. Ba't ako bibili ng kotse hindi ko na test drive? Oo. Hindi pala komportable sakyan to.
Hindi pala ano. Di ba? Oo, parang ano pala. Kasi sa akin, sobrang ayaw lang pag-usapan ng Pinoy. Ayaw lang nilang Kasi tabu. tabu. Oo. Pero ang dami kong nakitang naghiwalay na mag-asawa, naghiwalay na partner na sinasabi ito yung problema, ganyan, ganyan. Pero pag inungkat mo, mga 2 buwan na palang hindi nagsesex, hindi pala masaya doon, hindi pala si asawa pala, hindi kinakain, mga ganon. Hindi, seryoso to. Na parang kaya sila hindi okay. Naghihiwalay sila. Malaking aspect rin kasi yun. Kung satisfied sila doon, for example, sa babae, kung satisfied siya, yung asawa mo, kung sakang yan sa'yo, lagi, maganda yan, nag-glow yan, yung mga problema mong hindi mo naliligpit yung gamit mo dito, yung minsan nalimutan mong hugasan yung pinggan, nakakalimutan niya na yan. Pag masaya siya lagi. And big part ng happiness ng babae or even couple is sex. So, ang dami kong nakitang na pag in-root cause analysis mo, sex yung problema. Yeah. Tama ka dun. Oo. Hindi lang kasi siya widely open na napag-uusapan. Parang, uy, ikaw naman, parang ba't mo... Saka importante kung mahal mo siya, tanggap mo dapat kahit ano pa yung mga ganun-ganun. Oo, mahal mo nga siya, tanggap mo dapat. Paano kung hindi na, di ba, tumitigas? Hindi naman kumakain. Paano ka? Gutom. Kaya mo, di ba? Kahit anong ang sa akin ito, kahit anong ng babae, pag ito lang yung hard truth or hard pill to swallow. Kahit anong ng babae, kahit gaano ka kamahal ng babae, pag yan, nabitin sa'yo doon, or sabihin na natin, hindi ka rin good provider, you're not being the man Hindi of na the house. Provide doon sa babae. Providing pa rin naman hindi yun lilipat yan. Totoo. Do you agree? Oo. Lilipat yan. Ma-attract yan dun sa... Marunong mag-provide kung saan yung kinakailangan niya. Tama. Kaya ako inaayos ko yung buhay ko kasi talagang ganun ako lagi iniiwan. Lumilipat sa iba, ganyan. Kasi nga, wala. Sino nga naman magkakagusto sa bro? Pangalawa, hindi pa puro bastos pa sa internet. Diba? Bobo pa. Puro kamanyakan. Puro kamanyakan. Ano ba yan? Iiwan ka. Paano uunlad yung Pilipinas? Paano uunlad? Puro kabastusan. Wawa naman ako. Buti pa si Joshua Agatep. Yan. May daming Oo. So, okay. Ito na. Final question. Kasi may nag-comment. Kung punong kahoy ka daw, kailan ka huling sinibak? Kailan? Kailan? Hindi ko alam. Matagal na. Past life. 1 year? 2 years? Naku. 6 months? 3 months? Ayaw na sumagot. Hindi daw siya punong kahoy. Okay. Chess, maraming salamat sa pag-guest mo sa akin. Gusto ko sana i-promote mo yung mga social media mo para ma-follow ka nila. So, okay. So, sa Instagram, TikTok, it's Cheska Luzen. How do you spell your Cheska and then your Luzen? It's ITSCHESKALOUZEN. Yan. It's Cheska Luzen. FB, YouTube, Cheska Luzen lang. Okay. And then, wala ka bang gustong i-promote or whatever? Actually, I'm building sa career-wise. And ito kasi nag-download siya sa akin. Talagang pinagdadasal ko nun. Hindi ko alam kung nakwento ko na ba yun sa'yo nun. Alin. Yung tawag dito, yung sole purpose ko. Di ba hinahanap ko for the longest time and everything. So, dun siya sa business na ginagawa ko. And what I do there is, we do online businesses sa insurance siya. So, network marketing, ang dami kasing negative connotation when it comes to networking. Parang recruit dyan. But times are changing right now. And nai-incorporate na yung spirituality and astrology sa kanya. And I see it as something na magiging, tawag dito, new age. Lahat kasi magiging online na ngayon. So, everything online na lahat. Online na talaga. Diba? So, yun kasing ginagawa doon. So, if they're interested na, mag-business and magkaroon ng personal development to meet their higher self, ayun. So, message lang nila ako sa FB.
or Instagram, no? Yeah. Oh, yun. Ayun. Yun So lang. ako nga pala, gusto ko lang magpasalamat unang-una sa Triton Studios, Triton Entertainment, kay Boss VJ at syempre kay Boss Erwin, syempre kay Boss Gigi Delana din. Maraming salamat. Dito sa studio na to, hindi magiging posible itong podcast kung wala kayo. At syempre, meron akong regalo sa'yo dahil Wow. nang umattend ka ng nag-guest ka dito, meron akong gustong ibigay sa'yo na Wow. meron tayong dyan, may pa-surprise. may pa-surprise ako. Wow. Oo. Gusto ko lang siyempre magpasalamat kasi siyempre nag-aalaga ka, nag-skincare ka. So meron akong bibigay sa yung Korean skincare na RWGI. So, Thank you so much. Richway Global boys. International. Yan, maraming salamat. Nag-abala ka pa. Thank you. Siyempre, ayan. At maraming salamat nga pala sa Decepticons, yun yung gumawa ng kotse ko. Maraming salamat sa Triton Studios, Triton Entertainment. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Follow me on Facebook, Instagram, TikTok. I-rate niyo yung Spotify. Grabe na, no? Dami ko nang ginagawang videos. Spotify ko, i-follow nyo, i-rate nyo na rin, di ba? Para mapakinggan nyo sa kotse. Ito nga pala ang paborito yung si Tio Bry. Lagi nyo tatandaan ng kasabihan. Walang pangit-pangit sa Titong Galit. Yan, galit na. Oo, galit na sila sa'yo. Thank you. Oh yeah, Urban Nation. Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling. At sa chicks daw ako ay magaling, ako daw ay magaling, magaling. Babae mo daw ako. Ewan ko ba? Sa tingin mo? Babae mo daw ako. Hindi naman. Nambocha. Babaero, babaero, babaero daw ako. Babaero daw ako. Sinong may sabi, magkakating labi, hindi naman totoo. That's bullshit, man.